sa inyo this morning, sino po dito may mga lugar na ayaw nyo pong puntahan? Meron ba? Bulong mo nga sa katabi mo kung ano yun. Yeah, sabihin mo lang. Ano yun? Alright. Anyways, no, dahil AI naman na tayo, no, I asked ChatGPT the top 5 places no, na ayaw puntahan ng isang Pinoy. Yan. Gusto niyo bang malaman kung ano yun? Ano yun daw? Alright? Tingnan natin, tingnan natin kung nag-a-agree kayo. Alright? So, sabi ni ChatGPT, ito daw yung top 5 na lugar na kadalasang ayaw puntahan ng Pinoy. Number 1 daw ay sementeryo sa gabi. May ganun ba dito? Oo, Christian na tayo, hindi ko alam, naniniwala pa ba kayo sa multo? Pero bakit daw yun nga? Dahil takot sa multo, kahit wala naman. Alright? Pangalawa, public hospital. Ako ayoko rin talaga dyan. Yan, taas ang kamay. Ayaw nyo. Magtaas naman kayo ng kamay. Medyo init-init ang kamay, di ba? Bakit daw? Kasi may pila, siksikan, at higit sa lahat, pag nasa hospital ka, parang yung feeling mo stressful. Diba? Nakakita ka ng mga pasyente. Diba? Ano pa? Number 3, ito daw, BIR at government offices. Agree ba kayo? Baligtaas ng kamay. May mga negosyo. Ano? Bakit? Kasi yung pabalik-balik, tapos yung pila. Diba? Ay, lunch break na. Diba? Mga ganun. Okay, minsan masungit. Diba? Alright. Number 4, lugar na binabaha o may bagyo. Ayan, nako, parang malapit na namang umagtag-ulan. No? Babahain na naman ang ibang lugar. No? Bakit? Kasi yun nga, delikado, hassle. Ang hassle kayang mabahaan. Tama po ba? Alright? And number 5, no, dahil tayo ay gusto na natin lagi ngayon may data, may signal. No? Kapag daw sa liblib na lugar na walang signal. Sino pa dito naiinis kayo pag ano ba yan? Walang wifi. Di ba? Naghahanap na ng wifi sa gitna ng isla. Wow, grabe, no? Gusto natin connected tayo. Ayaw na natin yung mahirap yung walang signal. Amen? So, etong mga lugar na to, mapapansin po natin, hindi naman talaga yan yung lugar ang problema, no? Di ba, hindi naman talaga lugar ang problema. Ang problema ay yung pakiramdam na ayaw nating maranasan. Tama po ba? Yung discomfort na pumila, madilim, masikip, di ba? Madumi. Alam niyo po, sa totoong buhay, may mga lugar or sitwasyon na ayaw nating mapuntahan pero hindi natin pwedeng iwasan. Amen? Yan, for example, sila Ate Mitch, ayaw naman taga nila pumila ng BIR, pero kailangan, di ba, mga ganyan, di ba? And, alam niyo po, there are places na hindi natin pwedeng iwasan sa ayaw natin o sa gusto. Like, for example, it could be a place of pain. It could be a place of pressure. Sabi mo nga, pressure. O kaya naman yung lugar ng anxiety or fear. At may mga lugar na sobrang uncomfortable at hindi kaaya-aya, pero kailangan nating pagdaanan kasi inaalaw ng Panginoon. Amen? And remember this, inaalaw po ni Lord na maranasan natin ito, hindi para wasakin ka, but for a purpose. Sabi mo nga, purpose. So today, let us take a look at a specific place that David chose to go, which turned out to be his worst nightmare, but also his greatest turning point. Are you excited? Alright, okay lang po ba tatayo tayong lahat kasi babasahin natin yung text natin sa umagang ito. Samahan niyo po ako in 1 Samuel 30, verse 1 to 6. So mauna po ako magbasa at susunod po kayo. Sabi dito, then it happened, David and his men came to Ziklag on the 3rd day that the Amalekites had carried out an attack on the Negev and on Ziklag and had overthrown Ziklag and burned it with fire. When David and his men came to the city, behold, it was burned with fire, and their wives, their sons, and their daughters had been taken captive. Now David, 2 wives had been taken captive, Ahinoam, the Jezreelites, and Abigail, the widow of Nabal, the Carmelite,
And verse 6, ay basahin mo natin, also David was in great distress because the people spoke of stoning him, for all the people were embittered, each one because of his sons and his daughters. But David felt he strengthened in the Lord his God. And let's pray. Father, we thank you so much po sa umagang ito. Una sa lahat, nagpapasalamat kami sa panibagong linggo na ipinagkalob niyo po sa amin. Another week, Lord, nahaharapin namin. Ang dalangin ko, palakasin niyo po kami sa araw na ito. Nang sa gayon, we will have the strength, the courage to face this week. Alam ko po, Lord, marami kaming laban na kinakaharap ngayon. May laban sa labas at may laban din sa aming loob. Pero ang prayer ko po, Lord, after this word, lalabas kami, Lord God, na muli, napalakas niyo po kami sa pamamagitan ng iyong salita. And most especially, Holy Spirit, that you will minister to each and everyone. Wala ka pong lalagpasan, that you will personally speak to us. Lord God, marami pong salamat and use your servant. In Jesus' name we pray. Everybody says, Amen. Alright, makakaupo na po tayo. So, background lang, paano napadpad si David sa Ziklag? Sabi nga natin, Ziklag. Hindi po ito zipline. Okay, iba ito, Ziklag. Okay? So kung babasahin natin, actually yung 1 Samuel 27, verse 1 to 7, mapapansin natin na napunta si David dito, napadpad siya dito because out of fear and exhaustion. Okay? Napagod na si David, nakakatakbo from King Saul. Sabi niya sa sarili niya, aabutan at aabutan ako ni Saul kung mananatili ako dito. So out of kanyang survival instinct, no, dala-dala niya yung 600 men niya. Sabi nga natin, 600. Ang dami. So they went to Achish, the Philistine king of Gath, at sa mismong teritoryo ng kaaway sa Filisteo, binigyan sa kanila bayan ng Ziklag at tumira sila doon for 1 year and 4 months. So matagal. Kaya sabi in 1 Samuel 27 verse 5, sabi niyan, so Achish gave him Ziklag that day. So therefore Ziklag has belonged to the kings of Judah to this day. So pakita natin yung picture. So binigay sa kanya yung land, no? When Saul found out na si David po ay nasa teritoryo na ng mga kaaway, hindi niya na hinabol, tinigilan niya na. And fast forward to chapter 30, so habang sila David, pabalik sila, alright, at ang mga tauhan niya, galing sila sa camp, no, ng mga Philistines, laking gulat nila na pag-uwi nila doon, no, sa Ziklag, sinalakay pala sila ng mga Amalekites. Alright? At ang nakakalungkot, sinunog nila yung buong bayan. At ano pa, yung mga asawa, anak, lahat, no? Pati yung dalawang asawa ni David, dinakip lahat. So parang kala na sunod sa sitwasyon na pagbalik mo, wala ka nang dinatnan. Alright? Imagine it was a scene of total devastation. Sa verse 6, si David naman ay gusto na siyang batuhin ng mga kasama niya. Parang nakakainis Ba't kasi dinala mo kami dito Diba? In 1 Samuel 30 verse 6, sabi niya doon, David was in great distress because the people spoke of what? Ano sabi? Stoning him, babatuhin siya. Kasi lahat na ng tao sobrang bitter sa kanya. Diba? Siyempre leader nila Alam niyo po, gaya ni David, may mga sitwasyon po sa buhay natin na pwedeng pinili natin or pwedeng hindi natin pinili, pero sadyang hindi natin maiwasan. Sabi ko kanina. At sa mga panahong yan, nakakaranas tayo ng matinding pagsubok at pagkalugmok. At kaya na pinag-usapan po natin last week, sino dito po last week? Hala, anong title ng preaching ni Bishop? Parang sa likod lang ata umaten. Ano pong title? It's okay not to be okay. Di ba yun yung title ng preaching? Di ba that we have to accept that reality na minsan, na-stress tayo, napapagod tayo, tama po ba? Nasasaktan tayo. And sometimes we are stuck in situations that test our faith, that test our spiritual health, and sometimes even what? Our mental health. Tama po ba? At may mga pagkakataon na mapapatanong ka na lang na parang, Lord, hindi ko naman sinadya na mapadpad dito, pero bakit ako nandito ngayon sa ganitong kabigat na sitwasyon?
Amen. And you know what? Doon natin nakita, it's okay to weep. Nakita niyo ba doon si David, hindi siya umiyak? Umiyak siya. He was in great distress. It's okay to feel the pain. But what is so beautiful about David's story is this. Hindi siya nagstay sa ganong kalagayan. Tama po ba? Hindi niya ginawang permanenteng tirahan ang kanyang kalugmukan. And he didn't just stay broken. He was able to recover and bounce back because he found his ultimate strength in God. Amen. Kaya po sa umagang to, samahan niyo po ako as we go on a journey and look at how a place of ultimate breaking can become a place of ultimate breakthrough with our message today entitled, The Ziklag Experience. Sabihin nga natin, Ziklag. Alamin natin ano ba ibig sabihin ng Ziklag, no? There are two truths about Ziklag. Alright? Alamin natin. Number one is that Ziklag is a place of discomfort, but it is where we find our ultimate strength. Sabihin natin, strength. In 1 Samuel 30, sa verse 1 pa lang, no, dabi, no, Ziklag. At alam niyo po ba, pag tinignan natin yung word na Ziklag, ang Hebrew pala, no, ng salitang ito, ang lugar na to, it means winding. Or sa Tagalog, paikot-ikot. Or ano pa, bending, pabaluktot, or pagpapasuko. It's a place of pressing, pagpiga or pag-ipit at outpouring of a fountain or pag-agos ng bukal. So matindi pala sa Ziklag. Amen? And alam niyo po, ang Ziklag was first mentioned bilang part po siya ng tribe of Judah. However, hindi po ito kasi tuluyang na-conquer nila David. So, naiwan ito. So, it was under Philistine control nung si Saul ay king. Kaya nga, di ba, humihingi sila ng lupa at ibinigay ito. So, makikita natin, ang Ziklag pala, lumalabas, it appears to be a spiritual land or season we must visit in our walk with God. It is a place we find ourselves pressed on gaya ni David. Amen? Ito yung sitwasyon kung saan paikot-ikot ang problema mo, parang kanta ni Sarah. Oh yes, alam nila, ikot-ikot lang. Diba? Kung saan pilit ibebend ng cross yung pride mo at kung saan pinipigang yung pagkatao. Pero bakit may time sa life natin, bakit may pressing? Bakit nga ba? Para daw lumabas ang outpouring of fountain, ang tunay na bukal na spiritual na lakas na sa Diyos lang nanggagaling. In verse 6, again, balikan natin, sabi doon, he was greatly distressed. Bakit naman sobrang distress si David? Imagine, yung 600 na tauhan niya, na binuo niya, pinakain niya, pinotektahan niya sa loob ng maraming taon, nag-alsa laban sa kanya. Sakit nun. Diba? Sa gitna ng matinding emosyon at pait ng kalooban, dahil nawala yung mga anak nila, mga tauhan ni David, naghahanap sila ngayon ng scapegoat. Naghahanap sila ng masisisi. So nakita nilang sinisi, sino? Si David. Kasalanan mo. Diba? Bakit kami nandito? Bakit nawala yung mga anak nila? Kaya talagang kukuha na sila ng bato. Gusto na nilang patayin. And you know what? This is a Ziklag experience. Ano yung Ziklag experience? Yung kapag yung mga taong inaasahan mong yayakap sa'yo sa panahon ng trahedya, ay sila rin yung mga tao na kukuha rin pala ng bato para patayin ka. Amen? Anong ginawa ni David? Diba? Pwede naman niyang sabihin, hoy, kung hindi dahil sa'yo, hindi kayo buhay ha. Pwede niyang sabihin yun eh. Pero hindi niya sinisi yung mga tao. Hindi siya nagtantrum sa harap ni Lord. Hindi siya nag-post sa social media tapos nagparinig. Amen? Sabi sa text, but David strengthened himself in the Lord his God. So sa Tagalog, ngunit pinalakas ni David ang kanyang sarili sa Panginoon ng kanyang Diyos. Amen. May kausap po ba? Sino pa dito mga nagtatrabaho or may career, may negosyo, taas ang kamay?
Wala po. Pati kayo nagtataas ng kamay. Yan, di ba? Di ba? Kapag bagsak or delayed ang career growth mo, di ba, pakiramdam mo na, iwang ka na ng mga kaedad mo, uy, grabe, buti po sila. Grabe, promoted na sila, nakaka-travel na sila. Di ba, parang minsan, di ba? And minsan, makakaramdam ka ng pandiliit sa sarili mo. Pero alam nyo, wag dapat tayong lamunin ng inggit or isisi sa sarili mo. You have to stop for looking for escape. Minsan sabi niya, hindi, kasalanan to ng gobyerno, ba't di ako umaangat? Minsan ganun no? Pwede naman, pero decision mo Diba? Or kasalanan niya, kasalanan ng pamilya ko, ang dami niyang sinisisi. You know what? You have to look for a solution by anchoring your soul on God's promises. Amen? Or for example, ang isang pamilya nakakaranas ng pagsubok, ang pinakaminsang madaling gawin ng isang mag-asawa yung magsisihan. Sikat, di ba? Sika, kasalanan mo, di ba? Di mo binantayan yung anak natin, kaya yan ganyan ngayon. Kasalanan mo kasi mali yung desisyon na ginawa mo, ganyan tayo minsan. But you know what? Ang sisihan ay nagpaparami lang ng bato, pero ang prayer nagtatanggal ng bigat. When was the last time na kayong pamilya mag-asawa, niluhod nyo sa prayer, di ba? Iniyak nyo sa Lord. Di ba? Magbatuhan ng prayer, wag magbatuhan, wag magsisihan. Amen? Aminin po natin, masakit ang ma-press. Masakit ang mapiga. Pero kung titignan mo ang track record ng buhay mo or ng Christian life natin, hindi ba sa panahon na nakakaranas ka ng sakit, ng pain at pagsubok, doon tayo mas lumalapit at kumakapit sa Diyos? Amen? And you know what? Pain is like a built-in alarm system. Paraan ito ni Lord para paalalahanan tayo na tao lang tayo, na hindi natin kayang mag-isa at kailangan nating tumakbo sa ating ultimate comfort and our best healer. Amen? Ayaw nyo po ba? And sometimes, whether we like it or not, pain is good for the soul. Kasi pag nasasaktan ka, doon mo, alam mo yun, parang, doon tayo lumalago Doon tayo lumalalim sa Lord, doon tayo tumatatag. Lagi natin itong sinasabi, walang lago sa puro comfort lang. Sino dito after mo naranasan yung problema, parang wow, pambihira, 2.0 ka? Paisipin mo, nalagpasan nga namin noon, how much more ngayon? Tama ba? So sometimes pain is good for the soul. And pain, alam niyo po yun, masakit ang pressing, pero ang Ziklag ay patunay na kahit gumuha ang paligid mo, God is still in control and He will meet you there. Amen? Tandaan po ninyo, ang Ziklag ay ang lugar kung saan pinakamababang ibinaba talaga si David, pero ito rin ang lugar kung saan siya bumanga nung mas matatag dahil nakatagpo niya ang Diyos. Amen? In 1 Samuel 30 verse 8, lumapit siya sa Lord, tinanong niya, Lord, shall I pursue this band of raiders? Hahabulin ko ba sila, itong mga nag-agrabyado sa amin? Ang sabi ni Lord, pursue, for you will certainly overtake them and you will certainly rescue everyone. So nagpalakas si David sa Lord, nagkaroon siya ng malinaw na direksyon para makabawi. Amen? Aminin natin, may mga bagay na gusto po nating makamit at mangyari, pero hindi natin kaya sa sarili lang natin. Tama ba? May mga sitwasyon sa buhay natin na alam mong si Lord lang ang makakasagot. Tama ba? Yung paano makabangon sa isang financial bankruptcy at mabibigat na utang. Mahirap yun. Paano bubuuin ang isang broken heart at durog na emosyon? Mahirap yun. Hindi mo kaya mag-isa yun. Paano makakakuha ng isang miracle of healing kapag sumuko na ang lahat ng doktor? Mahirap yun. Ano pa? Paano ibabalik ang reconciliation and peace sa isang pamilyang wasak? Hindi natin kaya yun. Si Lord lang may kaya. At kapag gumuho ang iyong mundo at iniwan ka ng lahat, marirealize mo na hindi mo kailangan ng palakpak ng tao para bumangon.
Kung si Lord lang ang natira sa'yo, makinig kayo sa akin, church, kung si Lord lang ang natira sa'yo, doon mo mapapatunayan na si Lord lang ay sapat na. And pain is not God's way of abandoning you. Hindi porket nasasaktan ka ngayon, iniwan ka na ni Lord. Hindi. It is His way so you can clearly hear His voice. Amen? Hindi ba't sa panahon na sad-sad ka, doon mo mas lumalapit sa Lord, doon mo siya mas nararanasan eh. Amen? May kausap. Alright, so ano daw po ang number 1? Mahabang points natin. 2 truths about Ziklag. Number 1, Ziklag is a place of discomfort, but it is where we find our ultimate strength. 2 points lang po ko. Oy, last point. Number 2, Ziklag is a place of pressing, but it is also a place of provision. Sabi mga provision. 1 Samuel 30 verse 18 to 20. Basahin po natin. 1, 2, 3, go. But nothing of theirs was missing, whether small or great, sons or daughters, spoil or anything that they had taken. David brought it all back. So David had captured all the sheep and the cattle which the people drove ahead of the other livestock, and they said, "This is David's spoil." David brought it all back. In other versions, David captured all, or in other, David recovered everything. Ang Hebrew word po ng captured or recovered is natsal. Sabihin natin, natsal. Hindi naman po naksawa, no? Natsal, which means to snatch away, to deliver, or to rescue utterly. So makikita natin, kapag si Lord pala ang nag-restore, hindi lang siya nagbibigay ng partial refund. O, parang guest accommodation. Hindi lang pala partial refund si Lord pang magbigay. He performs a violent rescue of what the enemy stole. So, hindi lang nakuha ni David yung pamilya niya. Hindi lang nila nakuha yung mga pagmamayari nila noon. No? Mas malupit because lumalabas na David wins back what was lost and even more. Sabi nga natin, more. Masigit pa. Pambihira. So, the place of tragedy became a permanent trophy of God's faithfulness. Sabi nga ni Charles Spurgeon, regarding this Ziklag preaching, sabi niya, David became rich and able to send presents to his friends. But he was also the better man, the holier man, the stronger man, the more fit to wear that crown which was so soon to adorn his brow. Oh, brothers and sisters, the deeper your trouble, the louder will be your song. If you can but trust in God and walk in fellowship with Jesus. Sinasabi ni Charles Spurgeon, pag mas matindi pala yung pagsubok, dapat mas matindi rin yung worship mo sa Lord. Sa panahon na may pagsubok, hindi pala dapat magsisihan, ngumawa, magreklamo, pero dapat pala all the more, mas tumitindi yung worship mo sa Lord. Ang Ziklag ang nagpapatunay na kayang baguhin ng Diyos ang eksena. Na kung ang lugar kung saan ka umiiyak ng walang katapusan ay siya ring lugar kung saan ka aawit ng tagumpay. Amen. May mga nag-aaral po ba dito? Sige, taas ng kamay, taas ng kamay. Then mga students, no, mga youth, di ba? Minsan may mga ina-applyan kayong scholarship. Di ba? Si Nani nagtaas ng kamay, di ba? May nagtaas ng mga scholarship, di ba? Pinag-a-apply ka ng scholarship, tapos di ka nakuha. Or may school ka na gusto mong mapasukan, pero hindi ka nakuha, tapos umiiyak ka. Diba? Alam mo, huwag kang mawala ng pag-asa. Remember, Natsal, God is preparing a Natsal moment for you. May mga bagay na mas magandang ibibigay si Lord, higit pa sa na nawala sa'yo. Diba? Malay mo, hindi ka man pumasa dito, pero papasa ka pala sa Harvard. Wow!
Grabe. Grabe naman yan. Diba? Matinding promotion. Kung ikaw ay nakakaranas ng financial crisis ngayon, diba? At akala mo ay walang-wala ka na, tandaan mo na sa karihaan ng Diyos, ang iyong downfall ay set up lang para sa iyong comeback. Amen? You have to trust God's provision and keep working hard with integrity. Makakabangon ka ulit. Sabi mo nga sa katabi mo, makakabangon ka. Diba? At mas marami ka pang pagpapalain, pambihira, nakabangon ka na, naging pagpapahala ka pa. Diba? Maybe there are some parents here, umiiyak ka sa Lord, diba? Sa mga anak po ninyo na hindi nyo pa nadadala sa Lord. Diba? Parang naliligaw na po siya ng landas. Pastor, kailang prayer na ako. Diba? You know what? Claim that natural anointing today. Diba? Na i-recover ng iyong anak. Diba? Sa Panginoon, diba Lord, walang kulang sa pamilya ko. Maliit man o malaki, ibabalik mo silang lahat sa'yo. Amen. Alam nyo po, may mga pressing man po sa buhay po natin, pero tandaan po ninyo, i-look forward mo lagi yung victory. Sa lugar o sitwasyon na malaziklag, ang breaking mo ngayon ay ang blueprint ng iyong breakthrough bukas. Amen? Sa Kristiyanong, buhay naman natin Kristiyano, pwede ngayon napapaaray ka naman talaga pero sa huli, mapapawaw ka sa katapatan ni Lord. Amen? Amen. Sino po kayo umaaray-aray naman ngayon? Di ba? Okay lang yan, mapapawaw ka naman ni Lord sa huli. Amen? Pahit lang ng konting katingko siguro, di ba? Kung masakit talaga. Amen? Ganun talaga, no? Adulting, pero makaka-recover ka. And who among you here, di ba excited tayo, 2026? Di ba, ang ganda nga ng word ng church natin, enlarge. Di ba, parang kiniklaim natin. Pero, Lord, bakit parang habang dumadaan yung araw, January, February, parang hindi enlarge, Lord. Parang nanliliit ako lalo sa sarili ko. Tama ba? Bakit ganun, Lord? Di ba, ang dami mong pagsubok, ang daming nawala sa'yo, nawawala ka na ng pag-asa, nauubos na yung pananampalataya mo. You know what, today, paalala ko lang sa'yo, hindi pa tapos ang taon. May 7 buwan pa sa 2026. Amen? So today, I challenge you like David, rise up and find strength in God. Amen? Amen. Okay lang kayo? Tumayo tayo sa sarili natin pa. Kasi aminin natin, si David nga, nakakuha ba siya ng encouragement sa ibang tao? Hindi. Sino nag-encourage sa kanya? Aside from the Lord, pinush niya yung sarili niya. And sometimes may mga sitwasyon sa buhay natin na ang great encourager mo, sarili mo. Tama ba? Ako minsan ganyan naman ako, mag-e-emote ako ng konti, pero sabi ko, Orina, may deadline lang to, hanggang lang tayo mag-e-emote. Bangon tayo ulit. Sometimes your greatest cheerleader is yourself. Amen? Tumayo ka ulit sa sarili mong paa. You don't let the devil steal your joy. Don't let him steal your peace, your hope, and your faith. Amen? Pwede kang dumaan sa pigaan, pero hindi ka maiiwan doon. Ang Diyos na nagpapanumbalik ay kasama mo ngayon. Amen? The enemy targeted your ziklag to finish you, but God used that same ziklag to crown you. Ang akala ng kaaway ay libingan mo ang lugar ng pagpiga, yun pala ay lugar ng iyong pinakamatinding pagbangon. And you know what? The ziklag experience is where restoration happens of not just getting back what you lost. It is becoming the person who can handle double what you used to have. Hindi ko alam kung nag-guess yun. Di ba? It is becoming the person who can handle what? Basahin natin. Who can handle double what you used to have. Yung bagay na nawala sa'yo noon, to doblehin ni Lord. Kaya ka pinapatatag ngayon, kaya ka pinapalakas kasi baka pag bless ka ni Lord, hindi mo makayan, kaya pinapatatag ka niya ngayon, kapatid. Sabi mo sa katabi mo, pinapatatag ka lang pala. Diba?
So what are true truths about Ziklag? Again, number 1. Basahin po natin. Hindi nga ba ng points ko? Number 2, Ziklag is a place of pressing, but it's also a place of provision. Alam niyo po, yes, dumaan si David no, sa matinding pigaan sa Ziklag. At ikaw din, sino po dito, kahit mag-amen ka na lang, nakakaranas ka ng Ziklag experience ngayon. Lahat tayo. Di ba? Nakakaharap tayo ng isang matinding Ziklag experience. But you know what? May isang tao na dumaan din sa pinakamatinding, pinakamadumi at pinakamabigat na pressure sa buong mundo. And that is no other than Jesus Christ. Naalala nyo ba? Alright, noong gabi, bago siya ipinako sa krus, alam nating lahat na nalangin siya sa isang lugar na tinatawag na Garden of Gethsemane. Kami ako say Gethsemane. Some of you here, maybe narinig nyo na to, but the word Gethsemane in Hebrew is actually derived from 2 words. No? Gat, meaning press or wine press, and shemen, which means oil. So pag pinagsama nyo sila, Gethsemane. At kapag pinagsama nyo po sila, ibig sabihin oil press. Diba? Kung saan doon pinipiga yung mga olives para maging olive oil. Siyempre, magulat kayo kung canola oil, diba? So olive oil. So Gethsemane sa Tagalog ay pigaan ng olives. So isipin po natin si Jesus, hari ng lahat, dinala ng kanyang misyon sa isang lugar na ang pangalan mismo ay pigaan. Parang Ziklag, may pressing. So doon sa Gethsemane, literal na stress, na pressure, na piga si Jesus sa ilalim ng bigat ng kasalanan at sakit, kahihiyan at lahat ng dumi ng tao. Pag kasi inaral mo yung culture ng olive oil pressing, yung unang piga, magaan pa lang yan, di masyadong madiin. So lumalabas dyan yung pinakapuro at pinakamahal na langis. So dyan ginagamit yung pang-anoint sa inyo ni Rev, di ba kapag anointing service, yan yun yung oil. Alright? Ginagamit siya sa mga templo ng mga priests. Pero yung second na piga, medyo ibinababa na yung kahoy. Dinadagdagan na yung weight, matindi ng konti yung pressure. At lumalabas dito yung oil na ginagamit natin pang luto. Yung nasa mga grocery, olive oil. Pero yung pinakamatindi, yung pangatlong piga. Kasi yung pangatlong piga talagang matindi na yun talagang wawasakin na yung buto, yung mismong fruit, yung olive. Hanggang sa pinakahuling patak na mapiga. No, wasak na yung buto, durog na siya. Alright? Ang lumalabas na oil doon, hindi na siya pwedeng ibenta kasi medyo madumi na siya. No, hindi na siya pleasant. So madalas ginagawa siyang sabon pampaligo, hinahalo, no, panggatong sa lampara. So imagine ang third pressing ay ang image na gaya ng pagsagad-sagarang pagdurusa na pinagdaanan ni Jesus. He went through the ultimate third press. Diba? Luke 22 verse 43 to 44, dyan niya naranasan yung sobrang pressure. Sabi niya, Ama, kung loloobin mo, ilayo mo sa akin ang kopang ito, ngunit wag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Nagpakita sa kanyang isang anghel mula sa langit at pinalakas ang loob niya. Dala ng matinding hinagpis siya'y nalalangin ng lalong taimtim at pumatak sa lupa ang kanyang pawis na parang malalaking patak ng dugo. So makikita natin si Jesus, nakaranas din siya ng matinding pain. Umiyak siya, nasaktan siya, naramdaman niya yung sariling version niya ng Ziklag. Pero bakit siya pumayag na madurog sa krus ng Kalbaryo? Kasi alam niya na kung walang Biyernes Santo ng pagkadurog, walang Sunday ng muling pagkabuhay. Alam niya na dahil nabasag at napiga siya, ang dugo niya ang naging daan para mapatawad tayo. Gumaling tayo at magkaroon ng permanenteng tagumpay sa buhay. Kaya pwedeng sabihin mo sa katabi mo, alam mo, victorious ka na matagal na. Balikan natin si David, 1 Samuel 30 verse 18.
Diba? Sumangguni siya sa Panginoon, at sabi niya doon, diba, sinagot siya, Lord, habulin mo sapagkat tiyak na aabutan mo sila at walang pagsalang mababawi mo ang lahat. Church, tatanungin kita ngayon, si Jesus na nasa puso mo ay nagwagi sa Gethsemane, at kung may pangako rin ang Diyos sa'yo, mababawi mo ang lahat. Kaya bakit natatakot ka sa Ziklag experience mo ngayon? Kung ang pigaan ng ubas ang naglalabas ng pinakamasarap na alak, ang pigaan ng buhay mo ngayon ang maglalabas ng pinakamatindi mong testimony. Ang Ziklag mo ay hindi mo sementero, yan ang yung launching pad para i-level up ka ni Lord. Sabi nga sa isa sa mga kanta ni David, Psalms 18 verse 6, sa gitna ng aking matinding hirap, tumawag ako sa Panginoon. Humingi ako ng tulong sa aking Diyos, narinig niya ang boses ko mula sa kanyang templo. Ang hiling ko ay nakarating sa kanyang mga tainga. Church, wag mong sabihin hindi ka naririnig ni Lord kapag nasasaktan ka, pag may mga daing ka, naririnig ka niya. And you know what, as we end, short testimony lang po. Sa totoo lang po, hindi ko na rin mabilang kung ilan ang Ziklag experience personally na naranasan ko and even sa family namin. Kasi so many times sa buhay naman natin, mapipiga talaga tayo Tama po ba? And ngayon, sa pamilya namin, may pressing po kami ulit. Alright? And kami po ng asawa ko, we are experiencing a Ziklag experience. Alam mo yung feeling namin, sabi ko, mahal, bakit parang ilang buwan tayong kasal, pero parang 2 taon na yung problema natin. Pang 1 taon, pang 5 taon. Sunod-sunod, ang pressing, parang may problema, tapos may panibago ulit. Alam mo yun? And alam niyo po, itong word na to ay naging comfort sa akin. Personal devotion ko po ito. And ito, sa word na ito, pinakita sa akin, Lord, aralin mo yung Ziklag. Inaral ko siya, tinignan ko, grabe pala ang Ziklag, Lord. And minsan, yung sitwasyon na meron ka, parang sasabihin mo, Lord, bakit kasi nandito kami sa sitwasyon na to? Pwede mo naman sisihin ibang tao, tama ba pag may problema ka? Kasalanan niya, bakit kami nandito? Kasalanan mo, ba't kami nandito? Pwede kang manisin ng tao. But you know what? I asked the Lord, and the Lord impressed in my heart, wala siyang solusyon na binigay, wala siyang sagot. Pero ang sinabi lang ni Lord sa akin, anak, surrender mo sa akin lahat and just worship me. Kasi sa totoo lang, tama po ba sa panahon na nasadsad ka, sa panahon na sobrang nasasaktan ka, yun yung time na sobrang ang sarap i-worship si Lord. Alam mo yun, yung sa totoo lang, after mong umiyak, na-solve ba yung problema mo? Hindi. Pero nang nangyari sa'yo, binigyan ka niya ng tapang at lakas para harapin ulit yung problema mo. Amen. Kaya ang prayer ko po ulit, Lighthouse Family, piniga ka man, halos dinurog ka na ng pagsubok, tandaan mo, hindi dyan natatapos ang storya ng buhay mo. Amen. Sabi nga sa kanta, there may be pain in the night, but joy comes in the morning. Amen. So bumangon po tayo sa pagkasadlak natin. God can recover what you had lost. Kay David nga, sobra-sobra pa kung ginawa ni Lord yun sa kanya, how much more ikaw pa kaya? Anak ka rin ng Diyos Amen. So right now, I invite everyone to stand up. And let's pray for the word. Sa oras na ito, you can just close your eyes. Amen. And I want you to make this time as a personal moment with the Lord. Gaya ko, baka nakakaranas ka rin ng Ziklag experience. And di ko alam kung ano gusto mong gawin. Pwede kang umiyak. Sabihin mo sa Lord lahat ng problema mo. Sa oras na ito, maging personal ka lang sa Kanya. Maging totoo ka lang sa Kanya. Kung may times, pagod ka na sa pagsubok na yan, paulit-ulit nyo nang binabanggayan bilang pamilya. Kayo mag-asawa, may problem kayo, ikaw personally, kabataan, working, you have struggles personally right now.
I just want you to be vulnerable in front of the Lord, in His presence. Kasi sa totoo lang, again, hindi po natin maiiwasang masaktan sa mundong ito. Hindi po natin maiiwasan ang paghihirap, ang pagsubok sa right now. The church is your safe place. And you can just cry to the Lord. Sabi mo sa Lord, Lord, nahihirapan na ako. Lord, napapagod din ako, Lord. Hindi ko alam ang gagawin ko. Just like David, come to God, Lord, I'm greatly distressed. Come on, just cry to the Lord. Tell Him all your pain. Sabihin mo lahat ng pinagdadaanan mo. Lord, nag-i-struggle ako sa loob. Lord, mukha akong malakas sa pamilya ko, pero nahihirapan na rin ako maging breadwinner, Lord. Lord, mukha akong isang magaling na kabataan, pero hindi nila alam, Lord, nag-i-struggle ako sa loob. Ang dami kong insecurities. Sabihin mo sa Lord lahat. Kasi minsan, bakit hindi tayo pinapagaling? Kasi dinideny natin na hindi tayo mahina. Nagpapanggap tayong malakas. Or maybe you are like David, yung mga taong inaasahan mo na tutulungan ka, iniwanan ka nilang lahat. Tinalikuran ka nila lahat, sinisisi ka. Kasalanan mo. And right now, as we sing this song,